Hi guys, I'm starting chemotherapy. Guys, finished the chemotherapy and just rest. I went to toilet. So, meron pa akong isang therapy, targeted therapy. 2 packs pa yun guys. Sa targeted therapy, dalawa pang ikakabit sa akin. Ayan guys, kinabit na sa akin ang targeted therapy. 1 hour daw to. 1 hour and 1 bag. So 2 bags, so 2 hours pa. Baka mag-3 ako natapos. Hi guys! Tapos na ako magpa-chemotherapy ng first session ko. Ay nako, kaya ko namang umuwi mag-isa. Hindi na ako magpapasundo kay ID. Ayan, hindi ko pati na chat ko muna guys. Ayun. Wala, medyo masakit din yung targeted therapy. Or baka na ano lang ako, nangalay lang ako sa pag-upo. Ayun. Nawala din naman siya. Thank you Lord, nakatapos na ako sa isang session. January uli yung kasunod kong chemotherapy. Guys, nakarating na ako ng bahay guys. Umuwi ako mag-isa. So, sobrang pagod, sobrang antok na antok ako. Nagpalit lang ako guys ng damit. Tapos, kain lang ako ng oatmeal. Ayan. Kain lang akong oatmeal na may saging. Hindi ko talaga kaya liligo sana muna, hindi ko kaya. Kailangan ko muna kumain. Sobrang gutom. Alas 4 na pala. Umalis ako dito guys, alas 10 ng umaga. Natid naman ako ni Ivy doon. Nakatapos ako alas 3 na. Ang unang ginawa guys sa akin ay chemotherapy. Tapos nung maubos na yung sa chemotherapy ko, target therapy naman. 2 bag yun na isinalin sa akin. Yung gamot. Doon ako napagod. Doon ako nasaktan. Sumakit yung likod ko. Buong likod ko. Tapos during the therapy, sumakit yung likod ko, sasaknan ko, tsaka hanggang hita. In-stop muna nila. Tapos nung okay na ako, yun, diretso na uli. Hanggang matapos ko yung 2 bag na yun ng targeted therapy. Pero ang usapan, isa lang yung ibibigay muna eh. Kasi sobrang mahal. Ba't 2 naman yung ibinigay sa akin? Tapos tumatawag sa akin kanina yung taga social service department about sa apply ko ng funding. Sabi ko nasa pa ako, nasa chemotherapy ako. Tawag daw siya ng 4. Ewan ko ano pa yung kulang ba. Sa sobrang gutom ko. Kasi manghihina ako, kailangan kong kumain, may panlaban yung katawan ko. Talagang kumain muna ako bago magligo. Ganito guys ang buhay.
Mahirap magkasakit sa ibang bansa. Wala naman akong gagawin, hindi ako magtatrabaho ngayon. Pagkakain ko, niligo na ako, punta na ako sa room ko. Gigisingin na lang ako ni Lola pagkakain na. Siya lang magluluto. Tapos ang gumawa naman ng soup ko si Ivy sa baba, sa bahay niya. So mamayang gabi, punta ako, kukuha ako ng soup. Ay, thank you Lord. Medyo masakit pa rin sa sapnan ko. Hindi ko rin sakit gawa siguro ng gamot. Pugasan lang natin ito guys. Ay. Bawal mag-ano ng lamig. Buksan ko na ang heater. Kailangan gamit ko ng heater kapag lumabas. Mahirap na tapusin mo yung lamig at manasik ang aking katawan. So kailangan mag-ingat din. Si Lola guys ng mamaya kainin ko daw. Busog pa naman ako, sabi ko mamayang gabi. Good morning guys. Welcome back to my YouTube channel. Ito po, kagigising lang natin. 12:45 in the morning ako nagising guys. Ganito ako lagi. Last night ganun din. So maaga pa ako nakatulog, maaga din nagising. Sana makatulog ulit tayo. Alas 2 na guys. Ayan, alas 2 na ng madaling araw. Gising pa tayo. So nag-video muna tayo. Tinignan ko kung anong pinakaramdaman ko ang sarili ko, kung anong magiging side effect sa akin ng chemotherapy pagkagising ko sa umaga. So ngayon guys, gumising naman tayo na all in good naman. May kaunting ngalay lang ang ating balakang at mga hita. So mamaya guys, may dinner kami sa labas dito sa village. Sasama din ako para maalalayan ko si Lola, tsaka kaya ko naman. So nag-ask ako sa doktor kung pwede akong lumabas today. Sabi niya, pwede. Do your normal life. Sabi niya ganun. Just a normal life. Yan. Believe din ako sa mga tao dito guys, sa may mga cancer, yung matatanda mga kasama ko. Yung isa, yung mismo katabi ko sa chemotherapy chair, na siya, last na session niya. 6 cycle na siya. Sabi niya nakakapagod raw. Tapos yung katabi niya, yung kausap niya, kalbo na rin. Pareho na silang kalbo. Second session naman ng isa. Narinig ko, sabi niya pagtas doon ng chemotherapy niya, punta pa siya ng China. So yun, naisip ko, itong mga tao to ang lalakas. Ang lalakas ng loob, matatapang. Matatanda na yun guys ha. So naisip ko na bakit hindi ko kaya, diba? Bakit ko parang dadamdamin o yung mga sakit sa katawan. Parang nga lang, tama yung sinabi ng doktor sa akin, just do your normal life after this. Yun, malalampasan din lahat. So nakaka-inspired yung mga tao dito na kahit may mga sakit sila, tulugin lang yung buhay nila. Iniisip ko kung sa Pinas siguro, parang nagmukmuk na ako doon. Yun, di ka makalabas ng bahay after ng chemo. So yun, gagawin ko lang guys, positive lang. Ayun, laban lang. Kaya ko ito, kasama ko si God. Yun guys, lakas lang ng loob. Alam na may pamilya tayo, may mga anak tayo na naging inspirasyon natin. At saka yung mga kasama ko dito sa bahay, talagang napaka-positive nila. Talagang naano nila ako. Nire-relieve nila yung aking damdamin. Ayan guys. Ang lalakas ng mga loob ng mga tao dito. Kahit may mga sakit sila, tuloy ang trabaho. Walang inda-indang sakit. So parang yun na rin nagiging motivation ko.
para magpatuloy lang tayo sa ating buhay, sa ating trabaho. Kailangan ipakita ko rin malakas ako, na hindi ako kumaga hihina-hina. Yun. Gusto nila kasi malakas ka, positive ka. Natutuwa sila ng ganun, guys. Ayun, salamat guys sa pagsama sa aking journey. Ayan, new journey being a cancer patient. Malalampasan ko to, guys. Just si God. See you on my next video.